Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Minibus ug elf truck nagbangga sa Cagayan de Oro City. Pahinante sa truck, patay. Kapin 30 ka pasahero, lakip drivers, samdan. Kapin 40 ka mga balay, nasunog sa baybay sa Glan Sarangani. Kabumbiruhan, nakasaway sa pipila ka residente sanglit inay itawag kanila, giuna pa ang mag-live sa social media. Southern Philippines Medical Center. Gibutiag nga 7 ka kaso sa mpox sa mga ospital, positibo sab sa HIV. SPMC. Mas nabalaka sa padayong pagsaka sa HIV cases sa Davao City. ABC Vice President sa Cagayan de Oro City natingala sa kalit nga pagtanggal kaniya sa pwesto. Nagtuo kini nga na politika. Kapin 5,000 ka mga bakanteng trabaho itanyag sa DOLE 12 karong June 12 kalayaan job fair sa General Santos City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Kadaghanan sa mga kaso sa mpox nga natala sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC, positibo sa HIV. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Yes, Sara, gani mas naalarma pa ang SPMC sa mas paspas nga pagsaka sa kaso sa HIV. Itandi sa mpox pero dili daw gihapon dapat magkumpiyansa. Atong Siron. Sa 14 ka kaso nga na-assess sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City, 7 ang kumpirmadong mpox cases. 2 confirmed positive improved, 3 discharged negative, 2 died. 1 died confirmed mpox, 1 died negative mpox. Karaghanan sa mga kaso, positibo sab sa human immunodeficiency virus o HIV. Gituuhang karaghanan sa pagtakod o mode of transmission kay pakighilawas. Wala sila travel history. But ang activity ng, mga sexual activity, we can never tell. We still assume na probably sexual activity. Base sa datos sa Department of Health Region 11, 306 HIV cases ang natala sa first quarter ning tuiga. Ikaupat ang rehiyon sa Pilipinas sa dunay pinakadagahang kaso sa maong period. Sumala ni Dr. Udan, mas makaalarma pa ang paspas nga pagsaka sa kaso sa HIV kaysa sa mpox. Pero kinahanglan gihapon mag-igmat. Nabalaka jud ang Department of Health. In fact, 500% increase ang incidence na HIV and it's coming from Generation Z. Generation Z born 2001 to 20. So 15 years old to 28 years old. And Davao City is number 1 in Davao region. Yun dapat ang ating kadlukan, increase rate of the HIV. Sa Davao City, sukad 1993 nga unang natala ang HIV hangtod January 2025, ana-ana sa 5,467 HIV cases ang natala base sa National Epidemiology Bureau nga datos. Sa bahin sa Reproductive Health and Wellness Center o RHWC sa Davao City, depende sa estado sa immune system ang gipaspason sa komplikasyon sa virus. So the lower the immune system, hindi siya nakapaggamot, mataas yung kanyang viral load, mababa yung kanyang CD4 count, more complications if you have an mpox infection or any other infection for that matter. So you have to be careful when it comes to casual sex, unprotected sex, or sex with a person you probably don't know too well. Tambag ni Dr. Ramitere. Dapat magpa-consult soon as possible time, no? Because baka hindi nila alam ano yung possible diagnosis kasi pwede naman siyang i-monitor. Sara, anda matud pa ang SPMC sa pagatiman sa mga mpox patients in terms of facilities o trained pod ang ilang mga health workers. Doon na sila 19 beds para sa mpox patients. Pero lagi, nang hinaot sila nga dili na madugangan pa o mudaghan pa
ang MPOX cases ug pamaagi niya na ang makanunayon nga pagtuman sa health protocol sama sa paghugas ug pag-disinfect sa kamot. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ato ng Sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Kapin 40 ka mga balay ang nasunog sa Glan, Sarangani. Tungod sa maong sunog, BFP giyawhag ang mga residente nga unahon sa ang pag-report sa ilang buhatan. Una mag-video alang sa social media. Ani ang dugang detalye. Grabe sunog sa lagpan, guys, oh. Dakong kalayo ang mipukaw sa mga residente sa baybay sa Colony No. 9 Street, Barangay Poblacion, Glan, Sarangani, pasado alas 12 kaganinang kadlawon. Gani iyahay kini mga residente sa pagsalba sa ilang gamit. Gumikan sagad gama sa light materials ang maong mga balay. Paspas mikuyanap ang maong kalayo. Miabot sa second fire alarm ang maong sunog. Hinuon dali kining natabang sa kabomberuhan ug sa tabang nasab sa mismong residente pinaagi sa pagkuha og tubig sa baybay. Nadeklara kining fire out pasado alas 3 sa kadlawon. Sa inisyal nga tala sa MDRRMO miabot sa 46 ka mga balay ang naugdaw. Anaasab sa kapina 375,000 pesos ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Sumala sa kabomberuhan nga posibleng electrical short circuit ang tinubdan sa sunog. Based po sa ating report lang po na natanggap mula sa residente, yung neighbor lang din po doon. Probably daw po is electrical in nature. Pero sa ngayon po, hindi pa po namin masasabi kung ano talaga kasi sa amin po is under investigation pa po. Giawag sab sa BFP ang mga residente nga unahon ang pag-report sa mga kaso sa sunog sa buhatan. Una mag-post sa social media aron paspas nga makaresponde ang kabomberuhan. Amin pong panawagan sa mga residente na bago po tayo mag-video sa ating mga Facebook, siguraduhin po muna natin na atin po siyang na-i-report sa estasyon. Kasi po kagaya ng sunog na nangyari po dito, isang concerned citizen po ang pumunta sa para po mag-report nung sunog. Wala po tayong na-receive na tawag po sa ating hotline. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Patay ang usa ka pahinante sa elf truck human naipit. Samtang pipila ka pasahero ang samdan human nagbangga ang elf truck ug minibus sa National Highway sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kini ang aktual nga pag-rescue sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Disaster Risk Reduction and Management Department kon CDRRMD Urban Search and Rescue Team sa driver o pahinante sa elf nga naipit ato sa panagbangga niini sa usa ka minibus sa Barangay Tablon National Highway sa Cagayan de Oro City pasado alas 9 kaganinang buntag. Palisuray ang pagkuha sa duha ka mga biktima tungod sa grabeng pagkaguba sa atubangan nga bahin sa elf. Samtang buaksab ang atubangan nga samin sa maong minibus. Sumala sa driver sa minibus nga layo pa lang kuno. Nakita na niya nga mitipas na sa iyang linya ang elf truck. Hinungdan nga nagminor kuno siya. Batik siya. Huwag kasi balik sa iyang lugar, sir. Huwag pasabot ko siya. Hunong ko. Pag hunong ko, sir. Hindi naman gimukon sa ko. Padumos ko yun. Nakabantay ko. Matod pa sa driver sa elf truck nga nawadan og brake ang iyang sakyanan. Butang nga wala na niya kini makontrol. Hinoon minor injuries lang ang naangkon sa kapin 30 ka mga pasahero sa minibus. Lakip ang driver niini. Samtang dakong samad sa tiil ang naangkon sa driver sa elf truck. Kinsa daling gidala sa ospital. Samtang wa nay kinabuhi dihang nakuha gikan sa pagkaipit ang pahinante sa truck kisa wala una panganli sa kapulisan. So accordingly giayo daw ni siya. So as to word finish sa elf og mo makabiyahe ba o dili ato pa nang tindakan og investigation. Temporaryong nakakustodiya sa traffic unit sa Cagayan de Oro City Police Office ang driver sa minibus. Samtang nagpalain pang investigasyon sa maong kaso. Kauban si Jaybert Pairat. Ako si James Paulo Yap. 1 Mindanao. Duha ka pedestrian sa Valencia City, Bukidnon ang aksidenteng naligsan sa usa ka kotse. Usa ang patay ug kritikal ang laing biktima. Samtang rider nga usa ka sundalo ang kritikal. Human mibangga ang motor niini sa kasugat nga truck sa Manolo Portage, Bukidnon. Ani ang report ni Cyril Chavez.
Dead on arrival sa ospital ang 22 anyos nga lalaking estudyante samtang samda ng usa ka 37 anyos nga babaeng nursing aide human nga aksidenteng mabanggaan og kotse sa National Road Purok 17, Barangay Poblasyon sa Valencia City, Bukidnon. Ang insidente nahitabo pasado alas 10 sa gabi adlawng Sabado. Sumala sa PNP, patabok sa highway ang duha. Diyang pag-abot sa tunga nga bahin sa kalsada, kalit silang nabanggaan sa kotse. Gidala pa sa ospital ang mga biktima apan nakabsa na sa kinabuhi ang lalaki. Gikustodiya sa PNP ang 37 anyos nga lalaking driver sa mong kotse o posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide and serious physical injuries. Ang impact ng victim, sir, nagkakonsya siya kanya, sir. Parang may internal bleeding, sir. So ito nagresulta sa pagkakonsya siya sa hospital na dead on, ang conscious declared dead on na nangibal siya, sir. Samtang kritikal sa ospital ang usa ka aktibong sundalo nga giilang si Private Edsel Revisado Jr., miyembro sa Philippine Army nga nakadestino sa 52nd Brigade sa Manolo Fortich, Bukidnon. Nasayran nga pasado alas 8 sa gabi adlawng Lunes sa Sairi Highway, Pruksais, Barangay Dalirig, Manolo Fortich, Bukidnon. Nahitabo ang aksidente. Gingong mi-overtake ang biktima sakay sa iyang motor sa laing sakyanan apan pakyas nga makabawi. Rason nga nabangga sa kasugat nga truck. Daling gidala sa ospital ang biktima kung asa padayong ginatambalan. Lahat ng involved ng vehicle, sir, sa accident, tong truck tsaka tong sa motor, sir, nasa Manolo Police Station na, sir, sa proper disposition, sir. To include the driver, sir. Ginahikay pa sa PNP ang kaso o nagpaabot pa sa desisyon sa pamilya sa sundalong biktima kung mupasaka ba sila og kaso batok truck driver. Cyril Chavez, One Mindanao. Good news ta mga kapuso, tungod dunay mapalit nga 30 o kapin 30 pesos per kilo nga local ug imported rice sa Bangkeron Public Market sa Davao City. Sa pagpanubay sa GMA Super Radio Davao sa Bangkeron Public Market sa Davao City, namatikdan nga gawas sa 35 pesos per kilo nga local rice, doon na sa 35 pesos per kilo nga imported rice gikan nasod Vietnam. Gani doon na sa tag 31 pesos per kilo nga imported rice nga mo'y pinakabarato nga ginabaligya sab sa maong merkado. Aba nagpabilin ang tag 40 pesos per kilo pataas nga presyo sa commercial rice. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaki nga misuway og pagpangawat sa piso Wi-Fi vending machine sa usa ka tindahan sa Zamboanga City ang nakuhaan sa CCTV. Gamit ang usa ka gahi nga butang, ginasuwayan og lugit niining usa ka lalaki ang lock sa usa ka piso Wi-Fi vending machine nga naka-install gawas sa usa ka tindahan sa Barangay Sangali, Zamboanga City pasado alauna sa kadlawon adlawng Miyerkules. Makita pa nga nagalingi-lingi kini sa palibot dayong lugit sa machine apan pakyas kini nga maablihan. Igo na lamang kini sa paglili sa bangag nga hagbunganan og coins dayon may pahawa sa lugar. Busa, gilayon nila kining gipaibalo sa otoridad. Padayon pa ang otoridad sa pag-ila sa maong suspetsado. Usa ka low pressure area ang namugna ug namatikdan gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kining namatikdan sa sidlakan nga bahin sa Mindanao. Sumala sa Pag-asa, posible kining musulod sa PAR sa musunod nga mga adlaw. Wala sab nila gipadaplin ang tsansa nga mahimo kining bagyo. Busa pa dayon kining ginabantayan sa Pag-asa ang maong LPA. Ang trough o extension sa maong LPA ang magpaulan sa eastern section sa Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, taas gihapon ang tsansa sa pag-ulan sa halos tibuok Mindanao. Halapad ug kusog ang nasinating pag-ulan nga anaa gihapon ang hulga sa baha ug landslide. ABC Vice President sa Cagayan de Oro City ang gitanggal sa pwesto. Maong kapitan, natingala sanglit mulingkod na unta kini isip ABC President ug ex-official member sa City Council sanglit midaog pagkakonsehal ang ilang presidente sa milabay nga eleksyon. Napolitika kaha ang kapitan. Sayron tas sa report ni James Paulo Yap. Nahimong kontrobersyal karon ang kalit nga pagtanggal sa katungdanan isip Vice Presidente sa Liga ng mga Barangay sa Cagayan de Oro City. Si Barangay Gusa Kapitan Marlo Tabak
atol sa gipahigayong special meeting sa mga kapitan sa syudad karong adlaw. Sa petition papers nga giduso sa pipila ka mga kapitan, sa 64 matud pa ang mipirma pabor sa pagtanggal kang tabak sa katungdanan isip Vice Presidente sa Liga ng mga Barangay. Naabay mag-object. So walay nag-object, unanimous na kundi na gibikan yun ang posisyon sa asa. Sumala ni Tabak, migula matud pa ang maong petisyon. Dihang siya na ang mulingkod sa posisyon nga Liga President ug ex-officio member sa City Council human midaog isip konsehal si ABC President Yan Lamlim sa milabayng eleksyon. Apan nagtuo si Tabak nga adunay dakong politiko ang nagpaluyo sa iyang pagkatanggal kinsa wala una niya panganli. Their game plan is i-unset ko so that the Vice President nga mapili before June 30 now will assume the office as ABC President on June 30. Taliwala sa maong petisyon, magpabilin matud pa si Tabak sa pagpatuman sa iyang tahas isip Liga ng mga Barangay Vice President tungod wala matud pa nalatid sa ilang rules ang loss of trust and confidence isip ground aron mapalagpot ang usa ka Liga officer. Wala ko'y mahimo tungod sa pirmado sa mga kapitan. No, I have to upon it kay tungod sa lugar nga walay pagsalig kaniya, no? So iyan ang katungod. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Samdan ang duha ka mga individual human ang managlahing insidente sa pagpanigbas nga nahitabo sa Talakag ug Baungon sa Bukidnon. Sospek nga magtiayon sa pagpanigbas sa Talakag mitahan sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Samdan sa ulo ug putol ang tudlo nining 36 anyos nga babaeng biktima human nga kalit gitigba sa magtiayong sospek sa Purok 3 Barangay San Antonio, Talakag, Bukidnon. Ang insidente nahitabo pasado alas 4 sa hapon adlawng Domingo. Base sa investigasyon sa PNP nga samtang ana ang biktima sa balay sa iyang higala, kalit kuno may abot ang mga sospek og walay pagduha-duha nga gitigbas ang biktima. Swerteng luwas kini og daling gidala sa ospital. Misibat gilayon ang mga sospek human ang hitabo. Apan wala madugay, mitahan kini sa Talakag Municipal Police Station kasong frustrated murder ang atubangon sa mga suspitsado. Stukan siya sa investigation, sir. May mga kuha na sila ng previous, may history sila ng mga kuha, no? Away-away siya. Samdan sab kining 37 anyos nga lalaki sa Purok 4 Barangay Balintad, Baungon, Bukidnon. Human matigbasan sa iyang ig-agaw nga sospek pasado alas 6 sa gabi adlawng Sabado. Sumala sa PNP nga samtang gainom ang biktima og iyang mga ig-agaw, yang kalit nagkabikil sa istorya. Dito gilang gitigbas sa 34 anyos nga lalaking sospek ang biktima kung asa na igo sa iyang ulo ug kamot. Stable naman siya, sir, pero visible tong mga konyo, sir, mga open wounds niya sa fingers niya, sa left hand niya, sir, may kuwan sa siko, may kuwan ng hack niya, sir, hack wound sa mga fingers niya. Padayon pang ginapangita ang sospek nga misibat human ang hitabo. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Kapin na 5,000 ka mga bakanteng trabaho ang itanyag sa Department of Labor and Employment Region 12 sa General Santos City sa pagsaulog sa 127th Independence Day. Dole 12 giawhag ang mga fresh graduates nga pahimuslan ang maong aktibidad. Aniya ang report. Gibutiyag sa Department of Labor and Employment Region 12 nga dunay 5,453 ka mga bakanteng trabaho ang mamahimong applyan sa mga job seeker atol sa ipahigayong kalayaan job fair sa usa ka mall sa General Santos City sa pag-obserba sa 127th Independence Day. Sa maong ihap, 4,302 niini ang local employment, samtang 1,441 ang overseas employment. Sagad sa mga trabaho nga ginatanyag sa 56 ka mga employer, mao ang production crew, financial advisors, customer service representatives, service crew, lakip candidate soldier corps sa gobyerno. Ang mga bakanting trabaho abroad, mao ang registered nurse, medical technologist, certified nurse assistant, occupational therapist, lakip physical therapist. Busa giawag sab sa Dole 12 ang mga fresh graduates nga pahimuslan ang maong aktibidad aron makapangita og trabaho.
Kinisab ang tambag sa dole ngadto sa mga wala pay work experience. Siguro nato sa panawagan nato sa tungkol sa mga job seekers na kung mahimo ang ilahang mga diliman academic experience, ibutang nila ito. And secondly, ibutang po nila itong ilang OJT during their school days. But in terms of experience, na kung ako is that ibutang nila itong ilang mga experience kung saan maski private man ito. Doon na say tambag ang dole ngadto sa mga employer. Pero kaawak din sa mga employers kung mahimo kailangan na break maski ito mga fresh graduates. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Temporaryong gisirad-an ang Puerto Bridge sa Cagayan de Oro City adlawng Martes tungod sa gihimong inspeksyon sa DPWH Region 10. Giablihan kini kagahapon apan limitado lamang sa light vehicles. Otoridad nagpasidaan sa huot nga dagan sa trapiko. Ani ang report ni Cyril Chavez. Adlawng Martes, temporaryong gisirad-an sa mga personal sa Department of Public Works and Highways 10 ang duha ka mga tulay, ang CM Recto Avenue Bridge ug Puerto Bridge sa Barangay Puerto sa Cagayan de Oro City. Kinihuman ang gihimong bridge inspection sa mga personal sa DPWH. Busa bugat nga dagan sa trapiko ang nasinatian sa mga motorista tungod miagi na ang tanang sakyanan sa ubos nga bahin. Sumala sa Roads and Traffic Administration nga ila na manage ang dagan sa trapiko apan nakasinati gyud og kalangan ang mga motorista nga miagi sa lugar labi na sa rush hours. Due to the DPWH site and metal integrity inspection. So gisulti o gitan-aw lang nato nila uban sa local government unit na kung unsa nay status kumbaga sa mga flyover kay naay pagabuhaton man pud na project sa mga flyovers nato. Hinoon, wala kuno nadugay ang mong inspeksyon ug adlawng Miyerkules naablihan na kini balik alang sa mga light vehicles. Padayon gyapon ang pagpatuman sa traffic advisory sa Puerto Bridge kung asa gibawalan ang pag-agi sa tanang sakyanan nga nagtimbang og 4,500 kilos pataas. Sa side sa traffic, so far sa human sa CM Recto gapon, so na okay lang. Ang kanisa may Puerto flyover lang kay medyo siyempre mabukog na from time to time, but as expected ato man tong anticipate pod nga naagi medyo pagka kung sa atong kuan pa moderate to or light to moderate traffic, but so far na-address man to na to. Karon ginapaabot pa ang resulta sa ebaluasyon sa DPWH sa mga tulay. Ginaplastar na sab sa RTA ang mga posibleng traffic scheme nga ipatuman ug galing sugdan na ang proyekto sa DPWH sa maong mga tulay. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gipaniguro sa Department of Public Works and Highways nga lig-on ang twin tunnel nga kabahin sa Davao Bypass Construction Project. Sumala ni Engineer Joselito Reyes, ang Project Manager 3 sa DPWH 11, nga dunay itukod nga gambalay gawa sa tunnel alang sa Operation and Control Center nga magmonitor sa operasyon. Pag-angkon sa opisyal, ubay-ubay pa ang kinahanglang himuod. Lakip na ang pagsemento sa dalan sulod sa tunnel, pag-instalar og CCTV ug uban pang mga electrical materials. Unang gibutyag sa DPWH 11 nga ana-ana sa 60% ang completion rate sa unang bahin o Phase 1 sa Davao City Bypass Construction Project nga dunay gitas-on nga 10.2 kilometers. Lakip na niini ang Mountain Tunnel nga dunay gitas-on nga 2.3 kilometers. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita.
Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw panamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.